Duterte allies question House subpoenas in SC 10 April 2026. So yan mga kabunyog. Mayroon na namang final na petition itong mga allies ni Duterte. Ang pitsa po ay 10 April 2026. So, kapafile lang, nag-press con sila. Yung mga nakikita yung mga mukha dyan. Yan yung nag-file ng petition. Ngayon, ano naman ang kini-question nila? Ang kini-question nila yung mga subpoenas daw na inisyo ng Justice Committee. Sabi nitong grupong ito, unconstitutional daw yung pag-issue ng Kamara ng Justice Committee ng mga subpoenas. Ay alam naman natin itong nakaraang mga araw, maraming subpoena ang inilabas ng Justice Committee. Sinubpina ang Ombudsman, sinubpina ang BIR, sinubpina ang SEC, sinubpina ang COA, sinubpina ang sino pa ba ang mga sinubpina? Lahat halos ng mga importanteng ahensya ng gobyerno na may kaugnayan dito sa impeachment ay sinubpina. Ito ngayon yung kini-question nitong grupong ito ng mga aliado ni Sara Duterte. Sabi nila, hindi daw dapat yung mga subpina na yon. Unconstitutional na daw yung mga subpina na yan. Ang pwede lang daw na magsubpina ay ang Senado. Kasi doon na daw dapat sa trial yan. Doon na daw dapat sa trial yung mga subpina na yan. Ito yung sinasabi nitong grupong ito. 17 na individuals ito nag-file ngayon. Ano ba yung kanilang petition? Actually, petition in intervention ito. Ibig sabihin, petition in intervention, hindi naman kasi sila, di ba? Hindi naman sila respondents. Si Sara ang respondent eh. Hindi naman sila complainant. So sa mga original na proceedings ng impeachment, hindi sila kasama itong grupo na to. Ngayon, nag-intervene sila. Kaya, yung kanilang petition in intervention, humihiling sila sa Korte Suprema na payagan silang mag-intervene kasi magpa-file din daw sila ng kanilang petition. Petition, leave. Humihingi sila ng leave or approval ng Korte Suprema. Pag pinayagan sila ng Korte Suprema na mag-file sila ng kanilang petition in intervention, i-entertain o tatanggapin ng Korte Suprema yung kanilang petition in intervention. Bakit intervention? Kasi hindi naman sila original na party. Pwede ba yon? Malalaman natin sa Korte Suprema kung pagbigyan sila. Pero nag-press con sila, ang pinapaliwanag nila, ang laman daw kasi ng kanilang pagkontra dito sa impeachment dahil ang dami daw na subpoenas na inisyu ang Justice Committee. Wala na daw yan sa kapangyarihan ng Justice Committee, yung mga subpoena na yan. Dapat daw ang nagsusubpoena ay Korte, ay Senado. Doon na daw dapat yan sa trial proper eh. Bakit daw yung Kamara? Ang dami daw mga subpoena. Anyway, mga kabunyog, ang malinaw dito, natataranta talaga ang kampo ni Sara. Kaliwat kanan na ang kanilang mga ginagawang mga petition dito, petition doon. Ito yung problema ng kampo ni Sara Duterte. Ay di ba? Kung hindi na kasi nila pinigil yung impeachment noong February 2025, tapos na yun. At saka yung February na impeachment ni Sara, yung hindi pinausad ni Chis Escudero, doon walang hearing ang Kamara doon eh. 'Di ba? Naalala niyo mga kabunyog? Yung Kamara noon hindi nag-conduct ng mga hearings. Bakit? Kasi sabi ng Kamara, mayroon na tayong 260. More than 1/3 na ng perma ng mga kongresista. Diretso na natin to sa Senado. 'Di ba? Yan yung ginawa nung February. Kaya lang, anong ginawa ng kampo ni Sara? Lumapit sila sa Korte Suprema. Sabi nila sa Korte Suprema, unconstitutional, invalid yung ginawa ng Kamara kasi hindi man lang nag-conduct ng hearing. Dapat daw binigyan man lang ng pagkakataon ang kampo ng respondent o ni Sara para masagot ang mga aligasyon. At saka, kung anong mga ebidensya laban sa kanya, makita ni Sara para makounter ito. Ang sabi naman sana ng Kamara noon, sa Senado na yon. Sa Senado na yon, doon na lang i-present yan. 'Di ba? Kaya lang, anong sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, tama. Tama yung oposisyon ng kampo ni BP Sara. Dapat mag-hearing ang Kamara, bigyan ng pagkakataon si Sara na i-counter ang mga ebidensya laban sa kanya. Kahit naman sa Kamara pa lang yan, may due process pa rin. Opportunity to be heard. Okay, so ang ginawa ngayon ng Kamara, sinunod na yon. Sinunod na ngayon ng Kamara yon. Tapos ngayon, magre-reklamo na naman sila. Di ba?
Ano ba talaga? Noon hindi nag-conduct ng hearing ang Kamara. Ni hindi noon sinumpina ang mga ebidensya at testigo. Hindi nagsumpina noon. Kasi noon, mabilis na yung impeachment eh. Anyway, mayroon ng support ng mga kongresista. Nakalagay naman sa konstitusyon, pag may more than one-third na ng kongresista, yung ano na yan, diretso na yan sa Senado na kaagad. Nagreklamo sila sa Korte Suprema. Tapos kinatigan sila ng Korte Suprema. So ngayon, ang ginagawa ng Justice Committee, nagkakandak ng hearing. Sa kinakandak na hearing ngayon, tinitingnan yung mga ebidensya, mga testigo. Binibigyan si Sara ng pagkakataon. Kaya lang, ayaw namang umattend ni Sara, di problema niya yan. Tapos ngayon, magrereklamo na naman sila. Ano ba ito? Sa totoo lang mga kabunyog, kahit noon, nagrereklamo tayo noon, sabi natin, simulan nyo na ang trial sa Senado. Tapos doon na sana talaga magsusumpina. Doon na sana talaga magsusumpina eh. Kaya lang, anong ginawa ni Chis Escudero? Dinelay. Hindi nag-proceed ang trial forthwith. Pagkatapos, dineclare pa ng Korte Supremang unconstitutional. Bakit? Dapat daw kahit sa Kamara pa lang may hearing. At dapat sa Kamara pa daw binibigyan ng pagkakataon ang respondent, si VP Sara, na mag-counter. Dapat makita na doon pa lang ang mga ebidensya at testigo para masagot ng respondent. Kasi baka naman doon pa lang sa Kamara makita na wala namang basehan ng impeachment, di hindi na matutuloy kahit sa Senado. Yan yun eh. So bakit ngayon, hinaharang na naman nila? Sa totoo alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, sino ba kasi ang ayaw na mabilisin na ang impeachment? So, sige nga, sino ang ayaw? Di ba sila? Tayo nga ang nag-i-insist noon kay Chis Escudero, trial shall proceed forthwith. Simulan mo na, Chis. Tapos ang sabi nila noon, wala naman daw mga ebidensya. Mayroon, isusumpina na lang yan ng Senado. Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Kahit sa Kamara pa lang, mag-ano na kayo, conduct na kayo ng hearing. Tingnan na ninyo yung mga ebidensya at testigo at bigyan ninyo ng pagkakataon ang respondent na sumagot. 'Di ba? Ganun 'yun. So ngayon, sabi nga ni Congresswoman Beatrix Listro, sa totoo lang, ang sinusunod namin dito yung sinabi ng Korte Suprema eh. 'Di ba? So anong ginawa ngayon ng Justice Committee? Sabi ng Justice Committee, unang step, tingnan muna natin, sufficient ba in form? Okay, sufficient in form. Sunod, tingnan natin, sufficient ba in substance? Yes, okay. Sunod, sufficient ba in grounds? Sufficient ba yun in grounds? Sufficient. Okay. Sunod na tingnan natin, may probable cause kaya? May probable cause kaya? At para makita mo kung may probable cause, tingnan nga natin ang mga ebidensya, tingnan nga natin ang mga testigo. 'Di ba? Yun yung step by step eh. Yun yung by step by step. Kaya ito eh, sa totoo lang, marami nga ang nagre-react. Ano ba yan? Ang tagal-tagal na ng impeachment na yan. Wala tayong magagawa eh. Yun ang sinabi ng Korte Suprema sa desisyon nito eh. Tapos ngayon, hinaharangan na naman ang kampo ni Sara. Di ba? Yan yung problema sa kampo nila.